2,000 o 3,000. Pressure cooker na maganda gaya nito, hindi aabot ng 2,000 o 3,000. This week ay talagang espesyal para sa akin at kay Ryan dahil ipinagdiriwang namin ang aming ika-20 anibersaryo ng kasal. Ibinibigay ko sa inyo ang eksklusibong 80% discount para sa multifunction pumpkin pressure cooker, imported pa mula Germany, mula 3,000 piso. Ngayon ay 999 na piso na lang. Ang unang 100 customers ay makakakuha ng libreng shipping, 10-year warranty at refund kung hindi satisfied. Bilisan ninyo bumili dahil kapag naubos ang discount code, mas mahal na ang presyo. Speaking of gamit nitong pot, wala ka talagang mareklamo kasi in just 8 minutes nakaluto na ako ng 2 manok. Sobrang simple lang ng mga stew, pati na rin frying, steaming at stir frying. Parang magic dahil meron itong 4 layers ng super durable steel at high quality na non-stick coating design. Gamit ang pinakamodernong German technology. Kaya kayang tiisin ang init high pressure, may automatic release valve para iwas sa pagsabog at super effective din sa pag-iwas sa overflow yung pumpkin shaped pot. May magandang colors na nagbibigay init sa maliit kong kusina at hindi lang yun, pwede ko pa siyang dalhin kahit saan, gas stove, electric stove, induction stove, pati wood stove. Swap na swap, magkaroon ka na ng sarili mong multi-purpose pot for only 999 pesos with an extra 10-year warranty. Maganda na ang kalidad, mura pa ang presyo, bakit hindi ka bibili? Saan ba pwedeng bumili niyan? Kung sino ang gustong bumili ng pot na ito, mag-message lang o mag-order direct lang sa website sa ibaba. Isang bagay na hindi nabibili ng kahit anong kayamanan. Isang linggo matapos ang kanyang pagbabalik sa baryo, ay muling dumating ang SUV ng mga De La Vega. Sa pagkakataong ito, hindi na sila para kumbinsin siya na tumira sa mansyon, kundi para imbitahin siyang sumailalim sa pagkisanay. Ipinaliwanag ni Uncle Romulo na hindi tungkol sa kayamanan o titulo, kundi sa kaalaman na makakatulong hindi lang sa asyenda, kundi pati sa baryo, kung gugustuhin niya. Matagal nag-isip si Sharon, at sa huli ay pumayag. Ate Sharon, seryoso ka? Babalik ka na naman sa mansyon? Hindi para matirahan, para matuto. Kung matututunan ko kung paano patakbuhin ang asyenda, baka magamit ko pa rin ang tulungan ng mga tao dito. Parang delikado. Baka gawin ka lang nilang palabigasan. Kiko, hindi ako papayag na gawing palabigasan. Papayag ako na matuto. Pagbalik niya sa mansyon, ay sinalubong siya ng malamig na pitik ni Christina. Ang pinsan niyang matagal na umaasa na siya ang mamana ng lahat. Sa bawat takbang ni Sharon ay ramdam niya ang bigat ng mga matang ito. So, bumalik ka pa rin. Akala ko ba kontento ka na sa mga kambing ko? Hindi ako bumalik para gawin ang gusto kong makuha. Bumalik ako para matuto. Matuto? Ramo? Sa tingin mo ba madaling intindihin ang accounting, management at mga contracts? Hindi yan tulad ng pag-aalaga ng kambing. Alam kong hindi madali. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko kayang subukan. Unang araw ng kanyang pagsasanay ay puno ng papel at numero. Pinaupo siya ng isang accountant sa opisina. Binigyan ng ledger at pinahulaan kung saan dapat ilagay ang mga gastos. Nalito siya kaagad. Miss Sharon, saan mo ilalagay ang 250,000 na gastos sa binir? Sa kita po? Hindi. Gastos po yun, hindi kita. Si Christina na nakikinig sa kanila at nanonood ay kaagad na napaismid habang may lisi sa labi. Ayan ang habang sinasabi ko. Probinsyana logic. Huwag mong malitin ang probinsyana. Hindi man ako sanay sa libro ay marunong ako magbilang ng butil ng palay. Minsan, pinapupunta siya sa warehouse para tingnan ang inventaryo. Nahihilo sa dami ng dokumento at proseso. Pero imbes na umatras, ay pinilit niyang mag-obserba at magsulat ng notes. Kuya, ilang sako ng palay ang lumalabas sa isang linggo? Mga 200 diha. Pero depende kung anong order ng asyenda. At sino nagbibilang ng taga-asikaso noon? Kami rin. Kaya kapag nagkamali, kami rin ang napapagalitan. Kung gano'n, baka kailangan ng mas maayos na sistema para hindi kayo masisi ng walang dahilan. Sa sumunod na araw, ay isinama siya sa bukirin kung saan nagtatrabaho ang mga magsasaka. Doon siya nakaramdam ng koneksyon. Ito ang mundo na naiintindihan niya. May nakilala agad si Sharon. Noong mga tauhan, isa na roon si Mang Dosing. Kamusta po Mang Dosing? Kamusta Tani? Iya, sapat na lahat sa tubig. Hirap kami makakuha niya suporta.
Ano mong ginagawa ng asyenda para dito? Konti lang, Iha. Kasi naunan nila yung tubo